Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng luha, galit at pag-asa. Sinasabi nilang ang pagmamahal ng isang ama ay walang kapantay, isang muog na hindi kayang tibagin ng kahit anong pagsubok. Ngunit paano kung ang pinakamatinding banta ay hindi nagmumula sa labas, kundi nakatira mismo sa loob ng tahanang iyong binuo? Ating pakinggan ang kwento ni Elon, isang amang napilitang buksan ang kanyang mga mata sa isang masakit na katotohanan upang iligtas ang kaisa-isang bituin ng kanyang buhay. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng conference room ay tila isang paalala ng kapangyarihang hawak ni Alon Salcedo. Bilang CEO ng Salcedo Prime Holdings, sanay siyang kontrolado ang lahat. Ang bawat numero sa screen, ang bawat desisyon ng board, ang bawat galaw ng kanyang mga tauhan. Sa gitna ng isang mahalagang presentasyon tungkol sa panibagong expansion ng kumpanya, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng makintab na lamesang mahogany. Sa una, hindi niya ito pinansin. Isang sagabal. Isang istorbo sa perpektong takbo ng kanyang mundo. Ngunit hindi tumigil ang pag-vibrate. Sunod-sunod. Paulit-ulit. Napakunot ang noo ni Elon at sa isang sulyap, nakita niya ang pangalang gumigising sa lahat ng nerbiyos sa kanyang katawan sa mga oras na ganito. Yaya Diwa. Hindi tumatawag si Diwa maliban kung may emergency. Hindi kailanman. Excuse me for a moment, malamig niyang sabi sa mga board members. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado kahit ang puso niya ay nagsisimula ng tumakbo. Paglabas niya ng pinto, agad niyang sinagot ang tawag. Hindi pa man siya nakakapagsalita. Ang humihikbing boses ni Diwa ang sumalubong sa kanya, basag at puno ng matinding takot. Sir Alon. Diwa, what is it? What's wrong? Tanong ni Alon, ang kanyang boses ay unti-unting nawawalan ng kontrol. Sir Alon, si Tala po. Si Tala! Humagulgol ito. Dinala po namin sa ospital. Hindi po siya humihinga. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa mundo ni Alon. Ang mga ingay sa paligid, ang mahinang ugong ng mga ilaw, ang malayong tunog ng trapiko, ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib at ang mga salitang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi humihinga. Which hospital, Diwa? Which hospital? Sigaw niya sa telepono, hindi na alintana ang mga empleyadong napapatingin sa kanya. Pagkatapos makuha ang pangalan ng San Gabriel Medical Center, ibinaba niya ang tawag. Hindi na siya nagabalang bumalik pa sa conference room. Iniwan niya ang lahat, ang multimilyong pisong deal, ang mga nagtatakang mukha ng board members, ang imperyong kanyang binuo. Wala itong lahat na halaga ngayon. Habang nagmamaneho na parang baliw sa gitna ng siksikang trapiko, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang perpektong ngiti ng kanyang asawa, si Mahalina. Ang nangiting iyon, na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagdulot ng isang matinding kilabot sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang mga maliliit na bagay na kanyang isinantabi. Ang paraan kung paano tila nawawala ang kislap sa mga mata ni Tala kapag si Mahalina ang kaharap. Ang mga pagkakataong nagrereklamo ang anak na masakit ang tiyan pagkatapos kumain ng inihanda ng madrasta. It's just a child's tantrum. Iyon ang palagi niyang sinasabi sa sarili. Mahal ni Mahalina si Tala. Ngunit ngayon, sa bingit ng isang trahedya, ang mga pagdududang yon ay bumalik na parang isang dambuhalang alon. Handang lunurin siya sa pagsisisi. Pagdating niya sa ospital, halos takbuhin niya ang pasilyo patungo sa emergency room. Doon, nakita niya si Mahalina, nakaupo sa isang tabi, umiiyak ng buong pait. Agad itong tumakbo para yakapin siya pagkakita nito sa kanya. Alon,
Thank God you're here. Our poor Tala. I don't know what happened, sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Hinawakan ni Alon ang mga balikat nito at marahan siyang itinulak palayo upang tingnan ang mukha nito. Nakita niya ang mga luha, ang pamumula ng mga mata. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, sa isang saglit na hindi nito napaghandaan, may nakita si Alang kakaiba sa mga mata nito. Isang kislap na hindi lungkot, hindi takot. Isang bagay na mas malamig, mas nakakalkula. Bago pa man siya makapagsalita, isang doktor ang lumabas mula sa mga pinto ng emergency room. Ang mukha nito ay seryoso at walang emosyon. Mr. Salcedo? Yes, Doc. How is my daughter? How is Tala? Halos magmakaawang tanong ni Alon. Tiningnan ng doktor si Alon, pagkatapos ay kay Mahalina, bago ibinalik ang tingin kay Alon. Huminga ito, nang malalim. Tila pinipili ang kanyang mga sasabihin. Your daughter is stable for now, but she's still unconscious. We're running more tests. Tumigil ang doktor sandali, at ang sumunod niyang sinabi, ang tuluyang gumatak sa sahig na kinatatayuan ni Alon Salcedo. Mr. Salcedo, kailangan ninyong malaman. Hindi ito isang pangkaraniwang allergic reaction. May nakita kaming bakas ng isang hindi matukoy na kemikal sa dugo ng inyong anak. Ang salitang chemical ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alon na parang isang basag na kampana. Isang salitang hindi nababagay sa mundo ng isang batang katulad ni Tala. Tumingin siya kay Mahalina na ngayon ay nakatakip ang bibig sa pagkagulat, ang mga matay nanlalaki sa pag-arte. Chemical? Anong ibig sabihin ninyo, Doc? May nakain ba siyang masama? Baka sa eskwelahan? Sunod-sunod na tanong ni Mahalina. Ang boses ay puno ng pag-aalalang tila totoo. Ngunit hindi na nakikinig si Alon. Ang kanyang mga mata ay nakaydiwa na nakatayo sa may di kalayuan, nakayuko at nanginginig. May takot sa mga mata ng matanda. Ngunit mayroon pa siyang nakitang iba. Pagkakasala. Pagsisisi na hindi ito nagsalita ng mas maaga. Habang ang mga doktor at nurse ay pabalik-balik at si Mahalina ay patuloy sa kanyang pag-arte, marahang lumapit si Diwa kay Alon. Ang bawat hakbang niya ay tila mabigat. Ang bawat paghinga ay may kasamang pag-aalinlangan. Sir Alon, pabulong niyang tawag sa isang sulok ng pasilyo kung saan walang ibang makakarinig. Humarap si Alon. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara na nagtatago sa nagngangalit na bagyo sa kanyang loob. Diwa, sabihin mo sa akin ang totoo. Imbes na sumagot, nanginginig na inilabas ni Diwa mula sa bulsa ng kanyang lumang bestida ang isang maliit at kupas na notebook. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa katagalan. Ang pabalat ay gasgas na. Inabot niya ito kay Alon. Pasensya na po, sir. Halos hindi marinig na sabi ni Diwa. Ang mga luhay nagbabadyang tumulo. Matagal ko na po itong gustong ibigay sa inyo. Ngayon lang po. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Kinuha ni Alon ang talaarawan. Ang pakiramdam nito sa kanyang mga kamay, magaan ngunit puno ng bigat, ay isang masamang pangitain. Iniwan niya si Diwa at naghahanap ng isang tahimik na lugar sa dulo ng pasilyo. Umupo siya at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, binuklat niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Diwa ay maayos ngunit bahagyang nanginginig. Ang unang entry ay may petsang 6 na buwan na ang nakalipas, ilang linggo lamang matapos silang ikasal ni Mahalina. June 12. Masaya si Sir Alon. Masaya ako para sa kanya. Mabait tingnan si Ma'am Mahalina. Sana mahalin niya si Tala tulad ng tunay na anak. Ngunit habang binabasa ni Alon ang mga sumunod na pahina, ang pag-asa sa mga salita ni Diwa ay unti-unting napalitan ng takot. July 28. Umalis si Sir papuntang Singapore para sa business trip. Aksidenteng natapon ni Tala ang kanyang juice sa bagong bestida ni Ma'am Mahalina. Isang maliit na patak lang naman. Pero nagalit si Ma'am. Ikinulong niya si Tala
Sa balkonahe ng 1 oras, narinig ko ang iyak ng bata mula sa kwarto ko. Walang awa. Humigpit ang pagkakahawak ni Alon sa notebook. Naalala niya ang araw na yon. Tumawag siya mula sa Singapore at sinabi ni Mahalina na ang lahat ay maayos. Sinabi niyang naglalaro sila ni Tala na parang matalik na magkaibigan, isang kasinungalingan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang bawat pahina ay isang panibagong patalim na tumatarak sa kanyang puso. August. Nagluto ako ng paboritong sinigang ni Tala, pero pinalitan ito ni Ma'am Mahalina. Pinilit niyang kainin ni Tala ang isang mapait na gulay na ayaw nito. Nang isuka ni Tala ang pagkain, kinaladkad siya ni Ma'am papunta sa kwarto at hindi pinakain ng hapunan. Narinig ko siyang sinabihan ng bata, "You are a spoiled, worthless brat." Biglang bumalik sa alaala ni Alon ang hindi mabilang na mga pagkakataon. Ang mga gabing tumatawag si Tala sa kanyang opisina, umiiyak. "Daddy, ayoko po kay Tita Lina. Ayaw niya sa akin." "Anak, don't say that. She loves you. Baka pagod lang siya." Ang bawat salitang binitawan niya para ipagtanggol si Mahalina ngayon ay parang laso na bumabalik sa kanya. Ang bawat pagwawalang bahala niya ay isang pagkukulang na hinding-hindi niya mapapatawad sa kanyang sarili. Ang pinakamasakit na nabasa niya ay hindi tungkol sa pisikal na parusa, kundi sa mga salitang ginamit ni Mahalina para sirain ang espiritu ng kanyang anak. September 30. Maaga akong nagising dahil narinig kong may nagsasalita sa kwarto ni Tala. Akala ko si Sir Alon, pero si Mama Halina pala. Nakatayo siya sa tabi ng kama ng natutulog na bata. Akala niya tulog pa ako. Narinig ko siyang bumulong. "Kung hindi ka lang pabigat sa buhay namin, isang walang kwentang kopya ng patay mong ina." Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Alon ang isang luhang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Isang patak ng matinding galit at pagsisisi. Ang ala-ala ng kanyang yumaong asawa, ang pagmamahal na ibinuhos nito kay Tala, ay dinungisan ng isang babaeng tinanggap niya sa kanyang tahanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nililipat niya ang pahina hanggang sa marating niya ang pinakahuling entry na isinulat ni Diwa noong umaga ring iyon. December 1. Kakaiba ang ikinikilos ni Mama Halina nitong mga nakaraang linggo. Palagi siyang may dalang maliliit na pakete. Kaninang umaga, habang ipinaghahanda ko ng gatas si Tala, pumasok siya sa kusina. May sinabi siyang nakalimutan niya sa itaas. Pag-alis niya, napansin kong bahagyang nabago ang kulay ng gatas. At sa sahig, sa ilalim ng mesa, may nakita akong kaunting bakas ng isang berdeng pulbos. Parehong pulbos na nakita kong itinago niya sa kanyang aparador. Itinabi ko ang kaunting natira sa isang maliit na plastik. "Diyos ko, protektahan niyo po si Tala." Doon nagtapos ang tala-arawan. At doon nagsimulang mamatay ang dating Alon Salcedo. Ang negosyanteng nagtitiwala sa mga ngiti at magagandang salita ay nawala. Ang natira ay isang ama na ang puso ay dinurog ng katotohanan. Ang chemical na sinabi ng doktor, ang berdeng pulbos. Nagtugma ang lahat. Ito ay hindi aksidente. Ito ay isang plano. At ang babaeng natutulog sa kanyang tabi, gabi-gabi, ang nasa likod ng lahat. Itiniklop ni Alon ang notebook. Ang kanyang kalmadong panlabas ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa kontrol. Ito ay ang nakakakilabot na katahimikan bago ang isang perpektong bagyo. Binitbit ni Alon ang talaarawan na tila isa itong sandata. Bawat hakbang niya pabalik kay Mahalina ay mabigat. Ang bawat yabag ay sumisigaw ng pagtataksil. Nakita niya itong abala sa pakikipag-usap sa isang nurse. Ang mukha ay puno pa rin ng perpektong pag-aalala. Isang maskara. Isang napakagandang maskara na matagal na panahong nagpabulag sa kanya.
Huminto siya sa harap nito. Hindi siya nagsalita. Hinintay niyang mapansin siya nito. Nang mag-angat ng tingin si Mahalina at ngumiti, isang matamis at mapagmahal na ngiti, doon kumulo ang dugo ni Alon. Hindi niya itinapon ang notebook. Mas malala pa roon. Dahan-dahan na may nakakakilabot na kontrol, inilapag niya ito sa maliit na coffee table sa pagitan nila. Ang tunog ng paglapag nito ay hindi malakas, ngunit sapat na para mag-iwan ng bigat sa katahimikan. Ano ito? Tanong ni Mahalina. Ang boses ay nag-izobra ng inosenteng pagtataka. Tinitigan siya ni Alon ng diretso sa mga mata, hinahayaang makita nito ang lamig at galit na hindi na niya tinatago. Ano ito, Mahalina? Ano ito? Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit puno ng bagsik na mas matalas pa sa kahit anong sigaw. Binuklat ni Mahalina ang unang pahina. Nakita niya ang sulat kamay ni Diwa. Sa isang iglap, nawala ang pagkukunwari sa kanyang mukha at napalitan ng panandaliang pagkataranta. Bago niya ito muling nabawi at pinalitan ng sugatang ekspresyon. Ang diary ni Diwa? Alon, ano ito? Isang lumang notebook? Huwag kang magkunwari, Mahalina. Basahin mo. Basahin mo kung paano mo ikinulong ang anak ko sa balkonahe. Basahin mo kung paano mo siya ginutom at tinawag na walang kwentang kopya ng kanyang ina. Sa bawat salitang binibitawan ni Alon, si Mahalina ay unti-unting nagiging biktima. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Alon. Alon, hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Huwag mo akong hawakan, mariing sabi ni Alon. Iniwas ang kanyang kamay na tila ito ay apoy. Doon na bumuhos ang mga luha ni Mahalina. Isang pag-iyak na puno ng pait at sakit. Isang pag-iyak na kayang linlangin ng sinuman, pero hindi na si Alon. Iyon ba ang tingin mo sa akin? Isang halimaw? Humagulgol siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para mahalin si Tala, na parang sarili kong ananak, si Diwa. Matagal na siyang may galit sa akin, Alon, mula pa noong una. Naiinggit siya dahil pinalitan ko ang dati mong asawa. Gumagawa siya ng mga kwento para sirain tayo. Niyakap niya ang sarili, nanginginig na tila siya ang tunay na biktima. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Nakakaawa, kapani-paniwala. Ngunit para kay Alon, ang bawat hikbi nito ay isang insulto sa paghihirap ng kanyang anak. Tapos ka na ba? Malamig na tanong ni Alon, hindi natitinag sa kanyang pag-iyak. Dahil ang bawat segundo na pinapanood kitang magsinungaling ay parang hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang babae na nasa mga 40, nakasuot ng formal na damit at may dalang ID, ang lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalas. Tila sinusuri ang bawat galaw nila. Mr. and Mrs. Salcedo? Tanong ng babae sa isang kalmadong boses. Ako po si Mrs. De Guzman, mula sa Department of Social Welfare and Development. Nakatanggap po kami ng ulat mula sa ospital tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Ang pagdating ni Mrs. De Guzman ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na tensyon. Agad na tumigil sa pag-iyak si Mahalina. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Nawala ang naghihinagpis na asawa at lumitaw ang isang nag-aalala at nakikipagtulungang ina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at humarap sa social worker na may ekspresyon ng isang matino at responsableng magulang. Oh, thank God you're here, Mrs. De Guzman. Kanina ko pa po gustong tumawag sa inyo. Nag-aalala po ako. Hindi ko po alam kung ano ang nangyayari. Sabi ni Mahalina, ang boses ay matatag, ngunit may bahid pa rin ng pag-aalala. Tumingin siya kay Alon, pagkatapos ay binalik ang tingin sa social worker. Ang asawa ko po. He's under a lot of stress. Hindi niya po matanggap ang nangyayari. He's making these wild accusations. Please, tulungan niyo po kami. Ang importante po sa akin ay ang kaligtasan ni Tala. Tumingin ang social worker mula sa kalmadong si Mahalina patungo sa galit na si Alon
na hawak pa rin ang talaarawan na parang isang granada. Sa mga mata ng isang tagalabas, si Alon ang mukhang delikado. Siya ang mukhang nawawala sa kontrol. Si Mahalina ang mukhang biktima. Naintindihan ni Alon ang nangyayari, isang bitag, at nahulog siya rito ng buong buo. Matapos ang ilang sandali ng pagsusuri, nagsalita si Mrs. de Guzman sa isang boses na pinal at walang kinikilingan. Naiintindihan ko po na mataas ang emosyon ng lahat sa ngayon. Ang aming prioridad ay ang kapakanan ng bata. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Ayon po sa aming protocol at para na rin sa kaligtasan ng lahat, habang isinasagawa namin ang paunang imbestigasyon, wala po sa inyong dalawa ang maaaring mapag-isa kasama ang bata. Ang mga salitang yon ay tumama kay Alon na parang kidlat. Siya na ama. Siya na handang pumatay para sa kanyang anak. Ngayon, sa mata ng batas, isa na rin siyang suspek, isang potensyal na banta. Napatingin siya kay Mahalina at sa likod ng maskara ng pag-aalala nito, nakita niya ito. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Ang pagbabawal na makalapit sa sarili niyang anak ay isang parusang mas matindi pa sa kahit anong pisikal na sakit. Nakatayo si Alon sa labas ng glass window ng intensive care unit. Isang malamig na harang sa pagitan niya at ng kanyang natutulog na si Tala. Bawat beep ng makinang nakakabit sa munting katawan nito ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Isa siyang makapangyarihang tao. Kaya niyang pabagsakin ang mga karibal na kumpanya sa isang tawag lang. Pero dito, sa loob ng ospital na ito, isa siyang bilanggo ng mga protocol at hinala. Hindi siya pwedeng umasa sa sistema. Kung paanong nagawa siyang pagmukhaing kontrabida ni Mahalina sa harap ng isang social worker, magagawa rin nitong manipulahin ang batas. Kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Kinagabihan, sa isang madilim at halos walang taong sulok ng basement parking ng ospital, lihim niyang tinagpuan si Diwa. Ang matanda ay balisa. Ang mga matay laging lumilinga sa paligid. "Sir, natatakot po ako." Nanginginig na sabi ni Diwa. Hinawakan ni Alon ang balikat nito, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kakampi. "Huwag kang mag-alala, Diwa. Ako ang bahala. Kailangan ko lang ang sinasabi mong pulbos, kahit katiting lang." Mula sa kanyang pitaka, maingat na inilabas ni Diwa ang isang maliit at nakatuping piraso ng tissue. Sa loob nito ay ang ebidensya, isang kurot ng maputlang berdeng pulbos. Napakaliit, halos hindi mapapansin, ngunit para kay Alon, ito ang pinakamabigat na bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. "Salamat, Diwa. Mag-ingat ka. Huwag kang magpapakita ng kahit anong kakaiba kay Mahalina. Umarte ka na parang walang nangyari," bilin ni Alon. Tumango si Diwa at mabilis na umalis. Naglaho sa mga anino ng parking lot. Naiwan si Alon, hawak ang lason na muntik pumatay sa kanyang anak. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon. Isang tawag sa isang kaibigan na tumawag sa isa pang kaibigan hanggang sa nakausap niya ang pinakamagaling na toxicologist sa bansa. Walang tanong-tanong, walang papeles, isang pabor na sisingilin niya balang araw. Ipinadala niya ang sample sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang private courier na may kasamang mensahe. Urgent, confidential, test for everything. Ang sumunod na 24 na oras ay isang impyerno ng paghihintay. Hindi siya umuwi sa bahay na ngayon ay pugad na ng isang ahas. Nag-check-in siya sa isang hotel malapit sa ospital. Nagpabalik-balik sa pagitan ng kanyang kwarto at ng bintana ng ICU ni Tala. Kinabukasan, habang nakatitig na naman siya sa kanyang anak, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. "Hello?" Sagot niya. Ang lalamunan ay tuyo. "Mr. Salcedo, si Dr. Reyes po ito," sabi ng isang professional at seryosong boses sa kabilang linya. "Natanggap ko po ang sample.
Tapos na ang preliminary analysis. Napahawak ng mahigpit si Alon sa telepono. And, Mr. Salcedo, ang pulbos na ito ay hindi pangkaraniwang herbal supplement. Hindi rin ito gamot. Ito ay isang plant-based alkaloid na napakabihira. Sa katunayan, matatagpuan lamang ito sa isang partikular na rehiyon sa probinsya ng Quezon. Huminto sandali ang doktor, tila naghahanap ng tamang salita. Ang nakakatakot sa compound na ito, Mr. Salcedo, ay ang pagiging tuso nito. Sa maliliit at paulit-ulit na doses, ang mga sintomas ay kamukhang-kamukha ng isang matinding allergy. Pananakit ng tiyan, panghihina, mga pantal sa balat. Pero ang totoo, unti-unti nitong sinisira ang mga internal organs, ang atay, ang mga bato. Naramdaman ni Alon na nanlamig ang buo niyang katawan. Ang lahat ng sintomas ni Tala sa mga nakalipas na buwan, ang mga reklamong isinantabi niya, ay nagkaroon na ng pangalan. Hindi ito hika, hindi ito allergy, ito ay lason. Ang huling sinabi ng doktor ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Alon. Ginoo, linawin ko lang po. Kung sino man ang nagbigay nito sa inyong anak, alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi po ito aksidente. Ito ay isang sistematikong paglason. Pagkababa ng tawag, napasandal si Alon sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Paglason? Pagtatangkang pagpatay. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin, ay sinubukang patayin ang kanyang kaisa-isang anak. Muli siyang lumapit sa salamin ng ICU. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Tala, ang mga tubo na tumutulong ditong huminga. Ang galit niya kay Mahalina ay napalitan ng isang mas malalim at mas nakakakilabot na damdamin, ang galit sa sarili. Pinabayaan kita, anak. Hindi kita pinakinggan. Patawarin mo si Daddy. Idinikit niya ang kanyang palad sa malamig na salamin, isang hadlang na nangangako siyang kanyang wawasakin. Doon, sa harap ng kanyang natutulog na anghel, nanumpa siya. Gagawin niya ang lahat. Ibubuwis niya ang lahat. Pananagutin niya si Mahalina. Sa gitna ng kanyang taimtim na pangako, muling nagring ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang abogado, si Attorney Robles, ang lumabas sa screen. Dala nito ang pag-asa. Alon, may problema tayo. Malaking problema. Bungad ng abogado. Ang boses ay apurado. Anong problema? Nasa akin na ang ebidensya. May patunay na ako. Wala na munang silbi yan sa ngayon, Alon. Sagot ni Attorney Robles. Kakatanggap lang namin ng summons. Nagsampa si Mahalina ng petition para sa isang emergency protective order laban sa'yo. Napakunot ang noo ni Alon. Ano? Anong basihan? Inaakusahan kanya ng verbal and psychological abuse. Ginamit niyang ebidensya ang pag-aaway ninyo sa ospital. May recording siya, Alon. Pinalalabas kanyang isang marahas at wala sa kontrol na asawa para makuha niya ang simpatya ng korte at tuluyan kang ilayo kay Tala. Ang opisina ni Attorney Robles ay isang santuwaryo ng batas at lohika. Ngunit sa mga sandaling iyon, para kay Alon, ito ay isang kulungan na gawa sa masasamang balita. Ipinatong niya sa makintab na mesa ng abogado ang lahat ng kanyang alas, ang resulta ng toxicology report, ang talaarawan ni Diwa, at ang kanyang nagngangalit na determinasyon. Narito na ang lahat ng kailangan natin, Frank, maring sabi ni Alon. Isang malinaw na kaso ng attempted murder. Ipakulong natin siya. Sumandal si Attorney Robles sa kanyang silya, pinagsalikop ang mga daliri, ang kanyang mukha ay kalmado ngunit seryoso. Alon, sa isang perpektong mundo, oo. Pero hindi tayo nabubuhay sa isang perpektong mundo. Nabubuhay tayo sa isang mundo ng korte at ebidensya. Ano ang ibig mong sabihin? Ebidensya ito. Giit ni Alon, itinuturo ang mga papel. Ang talaarawan, paliwanag ng abogado, ay isinulat ng iyong kasambahay. Sasabihin ng kampo ni Mahalina
na ito ay gawa-gawa lamang ng isang empleyadong may sama ng loob. Ang toxicology report, paano natin ito ipipresenta? Sasabihin natin kinuha mo ng lihim ang isang sample at ipinasuri ito sa isang pribadong lab nang walang court order? That's fruit of the poisonous tree, Alon. Maari itong madismiss ng korte bilang ebidensyang nakuha sa ilegal na paraan. Para kay Alon, ang mga salita ng abogado ay isang wikang banyaga at nakakadismaya. So anong sinasabi mo? Nahahayaan na lang natin siyang magtagumpay? Ang sinasabi ko ay kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Sagot ni Attorney Robles. Ang hearing para sa protective order ay bukas na. Sa ngayon, ang laban ay hindi tungkol sa lason. Ang laban ay tungkol sa kung sino sa inyong dalawa ang mas kapanipaniwalang magulang. Isang laban na alam ni Alon na dehado siya. Dahil habang sila'y nag-uusap, si Mahalina ay nagsasagawa na ng sarili niyang opensiba, hindi sa korte, kundi sa korte ng opinyon ng publiko. Kinagabihan, sa kanyang malungkot na silid sa hotel, binuksan ni Alon ang telebisyon. At doon, sa isang sikat na evening news program, nakita niya ang mukha ni Mahalina. Umiiyak. Mahina. Isang biktima. Hindi ko po alam kung bakit nagkakaganito ang aking asawa, sabi ni Mahalina sa reporter, ang boses ay basag sa paghikbi. Marahil po ay dahil sa stress, sa pressure ng trabaho. Ang tanging hiling ko lang po ay ang kaligtasan ng aking anak na si Tala. Mahal na mahal ko po ang batang iyon at natatakot po ako para sa kanya. Hindi nito direktang inakusahan si Alon ng kahit ano. Ngunit mas malala pa ang ginawa nito. Ipininta niya ang isang larawan ng isang lalaking hindi matatag, isang lalaking mapanganib. At sa mga mata ng publiko, siya ang kaawa-awang ina na nagsisikap protektahan ang kanyang pamilya. Naramdaman ni Alon ang pagnanais na ibato ang remote control sa screen. Pinatay niya ang TV at hinilot ang kanyang sentido. Tila sa bawat hakbang niya pasulong, 10 hakbang na ang agwat ni Mahalina. Habang siya'y nalulunod sa sariling pagkainis, tumunog ang kanyang telepono. Si Diwa. Sir Alon, narinig niyang sabi nito, ang boses ay nanginginig. Diwa, anong nangyari? Mabilis niyang tanong. May 2 lalaking pumunta po rito kanina sa bahay. Nagtanong po sila kung nasaan ako. Pinagbantaan po nila ako, sir. Sinabihan akong manahimik na lang daw ako kung ayaw kong masaktan. Nanigas si Alon. Nasaktan ka ba nila? Nasaan ka? Hindi po, sir. Nakaalis na po sila. Huwag po kayong mag-alala sa akin, sabi ni Diwa. At sa kabila ng takot, narinig ni Alon ang bakal sa boses nito. Sinabi ko po sa kanila, kahit anong gawin niyo, hindi magbabago ang katotohanan. Hindi po ako natatakot, sir, para po kay Tala. Ang katapangan ng matanda ay isang sampal at isang inspirasyon para kay Alon. Kung kaya nitong manindigan sa harap ng direktang panganib, kailangan din niyang maging matatag. Pagkababa ng tawag, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang plano niya ay maghanap ng mga dokumento ng kahit anong maaring gamitin laban kay Mahalina. Ngunit sa pag-click niya sa isang folder, ang bumungad sa kanya ay hindi mga papeles, kundi isang video. Isang video na kinunan niya noong nakaraang kaarawan ni Tala. Sa screen, tumatakbo si Tala sa isang hardin. Ang tawa nito'y kasing liwanag ng sikat ng araw. Tumatakbo ito palapit sa kamera, palapit sa kanya. I love you, Daddy. Sigaw ng munting boses bago siya niyakap ng mahigpit. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang malaking bukol ang bumarado sa kanyang lalamunan. Ang makapangyarihang CEO, ang lalaking hindi kailanman umiiyak, ay yumuko sa ibabaw ng kanyang laptop at hinayaang tumulo ang mga luha ng pagsisisi. Ito ang ipinaglalaban niya. Ang tawang ito,
Ang yakap na ito, bukas, ang unang pagdinig. Kailangan niyang maging handa. Kailangan niyang manalo. Kinabukasan, habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin, handa nang harapin ang korte. Muling tumawag si Attorney Robles. Alon, papunta na ako. Pero kailangan mong malaman ito ngayon na. Ipinadala na ng kampo ni Mahalina ang kopya ng kanilang pangunahing ebidensya. Ang recording. Walang emosyong sabi ni Alon. Oo, at mas malala pa sa inaasahan natin, Alon. Sabi ng abogado. Ang boses ay mabigat. Hindi lang ito isang away. Malinaw na malinaw sa recording ang boses mo. Sumisigaw ka. At may isang linya kang binitawan na siguradong gagamitin nila laban sa'yo. Anong linya? Tanong ni Alon. Huminga ng malalim si Attorney Robles bago sumagot. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila mas mabigat pa kaysa sa mga salitang malapit ng bitawan. Sinabi mo, kung may mangyaring masama sa anak ko, Mahalina, papatayin kita. Malinaw. Walang putol. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa linya. Hindi ito itinanggi ni Alon. Naaalala niya ang nag-aapoy na galit na kumain sa kanyang pagkatao sa mga sandaling iyon. Naaalala niya ang pagnanais na saktan ang babaeng sumira sa buhay ng kanyang anak, ang babaeng naglagay kay tala sa bingit ng kamatayan. Ang mga salitang iyon ay hindi isang banta. Para sa kanya, iyon ay isang pangako. Ngunit hindi niya naisip na sa gitna ng kanyang pagkawasak at paghihinagpis, may isang teleponong tahimik na nagre-record, isang patibong na maingat na inilatag para sa kanya. Ginamit ni Mahalina ang kanyang sariling sakit laban sa kanya. Alon, nakikinig ka pa ba? Muling nagsalita si Attorney Robles, binasag ang katahimikan. Sa hearing mamaya, ipapalabas nila ito. Ang gagawin nila ay ipinta ka bilang isang marahas na tao, isang banta. Kailangan mong maging handa. Walang emosyon sa mukha mo, walang galit sa mga mata mo. Hayaan mo akong sumagot. Hayaan mo akong magsalita. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, sagot ni Alon. Ang boses niya ay kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Ibinaba niya ang telepono. Humakbang siya palapit sa salamin at tinitigan ang kanyang refleksyon. Ang lalaking nakatayo roon ay hindi na ang makapangyarihang CEO na sanay manalo sa lahat ng laban. Ito ay isang ama, isang leon na nasugatan, napapasok sa isang arena kung saan ang kanyang mga ngipin at kuko ay walang silbi. Isang laban na tila talo na siya bago pa man ito magsimula. Ngunit habang tinititigan niya ang sarili niyang mga mata, may isang bagong apoy na nabuo sa kaloob-looban niya. Hindi na ang mainit at mapusok na galit, kundi isang nagyeyelong determinasyon. Ang laro ni Mahalina ay magaling, tuso at nakakakilabot. Ngunit hindi pa ito tapos. Hindi pa tapos ang laban. Ang korte ay isang malamig at walang kaluluwang lugar. Bawat tunog, ang mahinang pag-ubo ng isang tao sa likuran, ang pagkaluskos ng mga papel, ang bawat pagtipa ng court stenographer, ay tila 10 beses na mas malakas sa loob ng nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Alon sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang likod ay tuwid na parang bakal. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader na pinilit niyang itayo. Sa kabilang panig, naroon si Mahalina, nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang buhok ay nakatali ng maayos. Mukha siyang isang anghel na napadpad sa impyerno. Ang pagdinig ay nagsimula sa pagpresinta ng abogado ni Mahalina ng kanilang pangunahing ebidensya. Isang audio recording. Your Honor, nais po naming iparinig sa korteng ito ang isang recording ng pag-uusap sa pagitan ng aking kliyente at ng kanyang asawa na magpapatunay sa pabago-bago at marahas na pag-uugali ni Mr. Salcedo.
Pumayag ang hukom. Isang maliit na speaker ang inilagay sa gitna. At pagkatapos, ang boses mismo ni Alon ang pumuno sa silid, hindi ang kanyang kalmado at kontroladong boses pang negosyo, kundi isang boses na basag sa galit at sakit. "Ano ito, Mahalina? Ano ito?" Narinig ng buong korte ang kanyang mga akusasyon, ang kanyang mga sigaw. At narinig din nila ang mahina at umiiyak na boses ni Mahalina. Nagmamakaawa, nagpapaliwanag. Ang recording ay maingat na pinutol at inedit para palabasing siya ang agresor at si Mahalina ang biktima. At pagkatapos, dumating ang pinakamatinding dagok. Ang huling linya na kanyang binitawan sa gitna ng kanyang galit. "Kung may mangyaring masama sa anak ko, Mahalina, papatayin kita." Ang mga salitang yon ay lumutang sa ere ng korte, malamig at mapanganib. Tumingin ang hukom sa kanya. Ang mga mata nito'y walang mababakas na emosyon, ngunit puno ng pagsusuri. Hindi kumibo si Alon. Pinako niya ang kanyang tingin sa kawalan, habang nararamdaman niya ang bigat ng tingin ng lahat ng tao sa silid. Sunod na tinawag sa witness stand si Diwa. Sa kanyang simpleng kasuotan at mga matang may bahid ng takot, mukha siyang isang munting ibon sa gitna ng mga buwitre. Sinubukan niyang isalaysay ang mga nakita niya, ang mga naisulat niya sa tala-arawan. Ngunit ang abogado ni Mahalina ay isang dalubhasang mangangatay. Ginanglagman. Simula ng abogado sa isang malumanay, ngunit mapanlinlang na boses. "Ilang taon na po kayong nagsisilbi sa pamilya Salcedo?" "Mula pa po noong nabubuhay pa ang unang asawa ni Sir Alon," sagot ni Diwa. So mas matagal po kayong naging malapit sa yumaong asawa ni Mr. Salcedo. Tama po ba?" "Opo." "Hindi po ba't simula nang dumating si Mrs. Mahalina Salcedo, nagkaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan? May mga pagkakataon po bang sinuway ninyo ang kanyang mga utos dahil sa tingin ninyo ay mas alam ninyo ang tama?" "Hindi po sa ganun," nag-aalangang sagot ni Diwa. "Gusto ko lang pong protektahan si Tala." "Protektahan? O baka naman po kayo ay naninibugho sa bagong ginang ng pamamahay?" Bawat tanong ay isang patibong. Bawat sagot ni Diwa ay binabaluktot. Ang kanyang katapatan ay pinalabas na pagiging tsismosa. Ang kanyang pag-aalala ay pinalabas na inggit. Ang kanyang mga nakita ay pinalabas na guni-guni ng isang matandang hindi matanggap ang pagbabago. Tumingin si Diwa kay Alon. Ang kanyang mga matay humihingi ng tulong. Ngunit tanging isang malamig na pader ang nakita nito. Pagkatapos ng ilang oras, natapos ang pagdinig. Mabilis ang naging desisyon ng hukom. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta sa araw na ito, partikular na ang audio recording na nagpapakita ng potensyal na banta at para sa agarang kapakanan ng bata, habang nagpapatuloy ang mas malalim na imbestigasyon. Sabi ng hukom sa isang boses na parang yelo, pansamantala pong ipinagkakaloob ng korteng ito ang full medical guardianship kay Ginang Mahalina Salcedo. Si Mr. Alon Salcedo ay pinagbabawalang makalapit sa bata hanggat walang pahintulot mula sa korte o sa DSWD. Pak, ang tunog ng martilyo ng hukom ay ang tunog ng pagguho ng mundo ni Alon. Tapos na. Talo na siya. Ang babaeng lumason sa kanyang anak ang siyang binigyan ng kapangyarihang mag-alaga rito. Hindi niya matandaan kung paano siya nakalabas ng korte. Ang alam lang niya ay nakaupo na siya sa loob ng kanyang kotse sa parking lot. Ang katahimikan sa loob ay nakabibingi. Nakatitig lang siya sa manibela. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit. Nawala na ang lahat. Ang kanyang anak. Ang kanyang karapatan bilang isang ama. Ang kanyang laban. Isang malakas, walang tunog na sigaw, ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang sigaw ng sukdulang kabiguan. At pagkatapos, sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa, paulit-ulit niyang sinuntok ang manibela. Ang bawat suntok ay isang pagtuligsa sa kanyang sariling katangahan, sa kanyang pagkabulag. Nang siya'y mapagod,
Isinubsob na lamang niya ang kanyang ulo sa manibela. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pagtangis. Ito na. Ito na ang pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may narinig siyang isang mahinang katok sa bintana ng kanyang sasakyan. Inangat niya ang kanyang ulo, handang sigawan kung sino man ang nang-iistorbo sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay ang mukha ni Diwa. Ang mga mata nito'y hindi nagpapakita ng awa, kundi ng determinasyon. Binuksan niya ang bintana. "Sir?" sabi ni Diwa sa isang boses na matatag at puno ng isang lihim na bigat. "May isa pa po akong dapat sabihin sa inyo. Isang bagay na hindi ko naisulat. Isang bagay na ipinangako ko sa dati ninyong asawa bago siya mamatay." Ang mga salita ni Diwa ay parang isang susi na dahan-dahang pumasok sa nakasaradong pinto ng pagkatalo ni Alon. Inangat niya ang kanyang tingin mula sa manibela. Ang mga matay pagod at puno ng sakit at tinitigan ang matanda. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi lang isang simpleng kasambahay na natatakot. May bigat at lalim sa kanyang paninindigan na ngayon lang nakita ni Alon. Pinatay niya ang makina ng sasakyan. "Pumasok ka!" utos niya. Ang boses ay magaspang dahil sa hindi nagamit na mga sigaw. Tahimik na pumasok si Diwa sa passenger seat. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog lamang ng kanilang paghinga ang maririnig sa loob ng sasakyan. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita at ng sariwang sakit ng pagkatalo. "Ano ang pangakong yon, Diwa?" tanong ni Alon. Hindi tumitingin dito. Ang tingin niya ay nakapako pa rin sa walang laman na pader ng parking lot sa harap nila. Huminga ng malalim si Diwa, tila nag-iipon ng lakas. "Sir Alon, bago po pumanaw si Ma'am Clara, ang dati ninyong asawa, pinatawag niya po ako sa kanyang tabi." Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay parang isang multo na biglang nagparamdam. Napapikit si Alon. Naalala ko po ang mga huling salita niya. Pagpapatuloy ni Diwa, ang boses ay bahagyang nanginginig sa pag-alala. Sinabi niya, "Diwa, pinsan ko, pakiusap, huwag mong pababayaan ang anak ko. Huwag mong pababayaan si Tala. Pinangako ko po sa kanya na habang nabubuhay ako, babantayan ko ang inyong anak." Dahan-dahang lumingon si Alon kay Diwa. Ang kanyang pagod na isip ay sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. "Pinsan?" Tumango si Diwa at sa unang pagkakataon, nakita ni Alon ang mga luhang namuo sa mga mata nito. Hindi luha ng takot, kundi luha ng matagal nang itinagong katapatan. "Hindi po kami magkadugo. Malayo po kaming magpinsan sa probinsya. Ako po ang tinulungan niya noong naghahanap ako ng trabaho dito sa Maynila. Hindi ko po ito sinabi sa inyo noon dahil ayaw po ni Ma'am Clara na isipin ninyong may paboritismo. Gusto niya pong patunayan na karapat-dapat ako sa tiwala ninyo bilang si Diwa, hindi bilang kamag-anak niya." Ang revelasyong yun ay isang malakas na sampal ng katotohanan kay Alon. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang hindi matatawarang katapatan ni Diwa. Ang masusing pag-obserba nito. Ang katapangan nitong itago ang isang talaarawan. Hindi ito ginawa ng isang simpleng kasambahay. Ginawa ito ng isang pamilya, isang pangako. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot na ito, tumingin si Alon kay Diwa hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang tunay na kakampi. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa kanyang yumaong asawa. Isang bantay na hindi niya alam na naroon pala. "Salamat, Diwa," sabi ni Alon. Ang dalawang salita ay hindi sapat para ipahayag ang bigat ng pasasalamat na nararamdaman niya. "Salamat." "Hindi pa po tapos ang laban, sir," matatag na sabi ni Diwa, pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang apoy ng pag-asa ay muling sumiklab sa kanyang mga mata. "May naalala po ako, isang bagay na maaring makatulong." Napatingin si Alon.
Ang buong atensyon niya ay nakay Diwa. Ilang linggo po ang nakalipas. Pag-alala ni Diwa, narinig ko pong may kausap si Ma'am Mahalina sa telepono. Iba po ang punto ng kausap niya. Parang taga-probinsya. Galit na galit si Ma'am Mahalina. Narinig ko pong sinabi niya, "Siguraduhin mong epektibo yung gamot mo para sa peste. Mahal ang binayad ko dyan." Gamot para sa peste. Inulit ni Alon. Ang mga salita ay tila may kakaibang lasa sa kanyang dila. Peste. Iyon ang turing ni Mahalina sa kanyang anak. Naalala mo pa ba ang ibang detalye? Lugar? Pangalan? Umiling si Diwa. Wala na po, sir. Iyon lang po ang malinaw kong narinig. Ngunit sapat na yon. Isang sinulid, isang manipis na sinulid ng pag-asa na handang kapitan ni Alon ng buong higpit. Okay, sabi ni Alon. At sa pagsabi niya ng salitang iyon, may nagbago sa kanya. Nawala ang bakas ng pagkatalo sa kanyang mga mata at napalitan ito ng isang matalas at nakapokus na determinasyon. Ang CEO, ang estratehista, ay nagbalik. Ang lason ay galing sa isang halaman na sa Quezon lang matatagpuan. Ang kausap niya ay may puntong probinsyal, may koneksyon. Kailangan nating hanapin ang taong iyon. Kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng lason. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang memorya. Isang pribadong investigador na may utang na loob sa kanya. "Miguel, si Elon ito." Sabi niya sa telepono. Ang boses ay puno na ng awtoridad. "Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong i-trace ang lahat ng tawag ni Mahalina sa nakalipas na 2 buwan. Hanapin mo ang lahat ng tawag na nagmula sa probinsya ng Quezon. Bilisan mo." Pagkababa niya ng tawag, humarap siya kay Diwa. "Hindi pa tayo tapos, Diwa. Ngayon pa lang tayo magsisimula." Habang papalubog ang araw sa labas ng parking lot, isang bagong liwanag ang sumisikat sa loob ng sasakyan ni Alon. Hindi na ito ang liwanag ng isang perpektong pamilya o ng isang matagumpay na karera, kundi ang mas maliit, mas desperado, ngunit mas matatag na liwanag ng pag-asa. Ang biyahe papuntang Quezon ay isang paglalakbay sa ibang mundo para kay Alon. Ang mga pamilyar na gusaling salamin at bakal ng Maynila ay napalitan ng walang katapusang hanay ng mga puno ng niyog. Ang maingay na busina ng trapiko ay napalitan ng huni ng mga kuliglig. Dito, sa ilalim ng maalinsangang hangin ng probinsya, naramdaman niya kung gaano siya kalayo sa kanyang comfort zone. Ngunit ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay nagpapatibay lamang sa kanyang determinasyon. Iniwan niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa bayan at umarkila ng isang lumang owner-type jeep para makapasok sa liblib na baryo na itinuro ng investigador ni Alon. Ang makitid na daan ng lupa ay baku-bako at ang bawat lubak ay tila isang paalala kung gaano kahirap hanapin ang katotohanan. Pagdating sa baryo, ang pakiramdam ay tila bumalik siya sa nakaraan. Mga bahay na gawa sa kawayan at pawid, mga manok na tumatakbo sa daan, at mga taong nakatitig sa kanya nang may halong pagtataka at paghihinala. Isang taong Maynila, isang dayo, isang problema. Lumapit siya sa isang grupo ng mga lalaking nag-iinuman sa ilalim ng isang puno ng mangga. "Magandang araw po. May hinahanap lang po sana akong isang manggagamot dito. Isang albularyo." Ang mga lalaki ay nagkatinginan lamang. Walang nagsalita. Isang matinding pader ng katahimikan ang sumalubong sa kanya. Paulit-ulit niyang sinubukan, lumapit sa isang tindahan, nagtanong sa mga naglalabas sa ilog. Pareho ang sagot. Isang iling, isang kibit-balikat, o isang blangkong tingin. Pinoprotektahan nila ang isa't isa. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, isang batang lalaki na hindi hihigit sa 10 taong gulang ang lumapit sa kanya. "Kuya, bigyan mo ako ng 50, ituturo ko sa'yo." Walang pag-aalinlangang dinukot ni Alon ang 100 piso at ibinigay sa bata.
Itinuro ng bata ang isang maliit na dampa sa dulo ng baryo. Halos natatakpan na ng mga baging at malalaking puno, malayo sa ibang mga bahay. Habang papalapit si Alon sa dampa, naamoy niya ang pinaghalong samyo ng mga tuyong dahon, ugat at insenso. Kumatok siya sa pintong gawa sa kawayan. Bumukas ito ng bahagya at isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at mga matang puno ng karunungan at pagod ang sumilip. "Ano ang kailangan mo?" tanong ng matanda. Ang boses ay magaspang. "Kailangan ko po kayong makausap," seryosong sabi ni Alon. "Tungkol sa isang gamot na ipinagbili ninyo sa isang babae mula sa Maynila. Isang gamot para sa peste." Nakita ni Alon ang biglang pagbabago sa mukha ng albularyo. Ang pagtataka ay napalitan ng takot. "Hindi kita kilala. Wala akong ipinagbibiling ganyan." Sinubukan nitong isara ang pinto, ngunit mabilis na hinarang ito ng kamay ni Alon. Pumasok si Alon sa loob. Ang dampa ay puno ng mga nakabiting bungkos ng mga halamang gamot, mga botelyang may lamang iba't ibang uri ng langis, at mga anting-anting. "Huwag na tayong maglokohan," sabi ni Alon. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang pangalan ng babae ay Mahalina Salcedo. Sinabi niyang gagamitin niya ito para sa isang sumpa. "Isang sumpa?" "Oo, iyon ang sabi niya." Nanginginig na pag-amin ng matanda. "Isang masamang espiritu daw sa pamamahay na kailangang paalisin." "Hindi ito espiritu," mariing sabi ni Alon. At sa puntong iyon, inilabas niya ang kanyang telepono. Ipinakita niya sa matanda, hindi ang litrato ng magandang si Mahalina, kundi ang litrato ni Tala sa ICU, maputla, may mga tubong nakakabit sa munting katawan. Ito ang peste na sinasabi niya, isang batang inosente. Napatingin ang albularyo sa litrato at ang kanyang maskara ng pagtatanggol ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat at agad na napuno ng pagsisisi. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila hirap huminga. "Diyos ko, isang bata." Halos pabulong niyang sabi. "May mga apo ako. Hindi ko alam." Sinabi niyang, "Alam ko ang sinabi niya." Putol ni Alon. "Nilinlang ka niya. Ginamit ka niya. Ngayon, kailangan kong piliin mo kung kaninong panig ka. Sa babaeng nanlinlang sa'yo o sa batang ito na halos mamatay dahil sa lason na galing sa iyong mga kamay." Yumuko ang matanda. Talunan. "Ano ang kailangan mong gawin ko?" "Tumestigo ka. Sabihin mo sa korte ang lahat ng katotohanan." Isang mabigat na katahimikan ang namayani. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang tumango ang albularyo. "Gagawin ko. Para sa bata." Nakahinga ng maluwag si Alon. Tagumpay. Isang masakit at mapait na tagumpay. Habang paalis na siya sa dampa, tumunog ang kanyang telepono. Si Miguel ang kanyang investigador. "Alon, nakuha ko na. May mas malaki pa tayong problema kaysa sa lason." "Ano yon?" "Si Mahalina. Baon siya sa utang. Malaki. Higit 100 milyon. Mga utang sa kasino sa Macau at online gambling. Kung may mangyari sa'yo, Alon, at dahil wala kayong prenup, sa kanya mapupunta ang lahat. Si Tala ang tanging hadlang." Ang huling piraso ng palaisipan, ang motibo. Hindi lang ito galit o selos, ito ay kasakiman. Isang malamig at nakakalkulang plano para sa pera. Habang pinoproseso ni Alon ang lahat ng ito, ang testamento ng albularyo, ang motibo ng kasakiman, muling nagring ang kanyang telepono. Isang numero mula sa San Gabriel Medical Center. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Hello?" Sagot niya. Naghahanda para sa anumang balita. Isang masayang boses ng nurse ang kanyang narinig sa kabilang linya. "Mr. Salcedo, good news po. Nagkamalay na po ang anak ninyo. Gising na si Tala." Ang mga salitang "gising na si Tala" ay musika sa pandinig ni Alon. Isang himig ng pag-asa
na nagpawi sa lahat ng kanyang pagod at takot. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay mas mabilis. Ang bawat kilometro ay tila nililipad niya, dala ng sabik na makita at mayakap ang kanyang anak. Ang lahat ng ebidensya, ang testimonya ng albularyo, ang mga utang ni Mahalina ay mahalaga. Ngunit walang hihigit sa katotohanang muli niyang makikita ang mga matang dilat ng kanyang bituin. Ngunit ang pagbabalik sa ospital ay isa ring pagbabalik sa malupit na realidad. Ang court order. Hindi niya basta-basta maaaring takbuhin ang silid ni Tala at yakapin ito. Kailangan niyang dumaan sa proseso. Sa tulong ni Attorney Robles at ng DSWD, isang supervised visit ang agad na isinaayos. Isang pagbisitang may bantay sa loob ng pribadong silid kung saan inililipat si Tala. Naroon si Mrs. De Guzman, ang social worker na may hawak na notepad at panulat, ang kanyang mga matay mapanuri. At sa isang sulok, nakatayo si Mahalina. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng mapagmahal na ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa tagong galit nang makita si Alon. Ngunit hindi sila napansin ni Alon. Ang buong mundo niya ay lumiit at nakasentro lamang sa isang maliit na figura na nakahiga sa kama. Si Tala. Ang kanyang anak ay gising na nga. Maputla pa rin at nangangayayat, ngunit ang mga mata nito'y bukas at buhay. Nang makita siya nito, isang munting kislap ang lumitaw sa mga matang yon. Daddy? Ang boses nito ay mahina, isang bulong lamang, ngunit para kay Alon, ito ang pinakamalakas at pinakamagandang tunog sa buong mundo. Lumuhod siya sa tabi ng kama, hindi alintana, ang mamahaling pantalon na nalulukot sa sahig ng ospital. Maingat niyang hinawakan ang kamay ng anak. Napakaliit nito sa palad niya. Marupok. Ngunit ang mahinang pagpisil nito ay nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa kayang ibigay ng lahat ng yaman niya. I'm here, anak. Daddy's here, sabi niya. Ang sariling boses ay nag-uumpisang mabasag. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay nagbadyang tumulo. Hindi luha ng pagkatalo, kundi luha ng labis na pasasalamat at pagmamahal. Sinubukan ni Tala na bumangon ng bahagya at muli itong bumulong. Tila may isang mahalagang sikretong nais iparating. Agad na inilapit ni Alon ang kanyang tainga sa munting bibig ng anak. Ang buong silid ay nawala. Ang social worker, ang ahas na nagngangalang Mahalina, lahat sila ay nabura. Tanging siya at ang kanyang bituin na lang ang naroon. At sa katahimikan, narinig niya ang mga salitang wawasak sa lahat ng natitirang depensa ni Mahalina, mga salitang mas matibay pa sa kahit anong ebidensya sa papel. Daddy, ayoko kay Tita Lina. Humihingal na bulong ni Tala, ang mga matay puno ng takot na ngayon lang nagkaroon ng boses. Masama siya. Ang simpleng pangungusap ng isang bata. Ang dalisay na katotohanan. Hindi ito ikinagulat ni Alon. Ngunit ang marinig ito mula mismo sa kanyang anak ay parang isang kutsilyong itinarak at inikot sa kanyang puso. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang mapusok na galit na nagpahamak sa kanya sa korte. Ito ay isang nagyeyelong determinasyon. Napansin niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang paggalaw. Si Mrs. De Guzman ay napatigil sa pagsusulat. Ang kanyang panulat ay nanatiling nakatutok sa papel. Ang mga matay nakapako sa bata, puno ng bagong realisasyon. At si Mahalina, ang kanyang perpektong maskara ay gumuho sa isang iglap. Isang nakakakilabot na pamumutla ang gumuhit sa kanyang mukha. Nakita ni Alon ang hindi maitatagong kislap ng purong sindak sa mga mata nito bago niya ito mabilis na pinalitan ng pagkukunwaring awa. Ngunit huli na, nakita na ng lahat, marahang hinalikan ni Alon ang noo ng kanyang anak. Shh! Okay lang, anak.
hindi ka na niya muling sasaktan. Pagkatapos, bumulong siya pabalik, isang pangakong para lamang sa kanilang dalawa. Hinding-hindi na siya muling lalapit sa'yo, pangako ni Daddy. Pagkasabi niyon, dahan-dahan siyang tumayo. Hindi na niya tiningnan si Tala. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha kanina, ay tuyo na ngayon at kasing lamig ng bakal. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin at ipinako ito ng diretso kay Mahalina. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na. Isang tingin na nangangako ng paghuhukom, isang tingin na nagsasabing, tapos na ang laro mo. Sa ilalim ng tinging iyon, si Mahalina ay napaurong ng bahagya, isang hindi sinasadyang galaw na nagsasabi ng lahat. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Alon. Isang maikling text message mula kay Attorney Robles. Kinuha niya ito, hindi inaalis ang kanyang tingin kay Mahalina. Binasa niya ang mensahe. Nakita nila ang motion natin, ang mga bagong ebidensya. Pumayag ang hukom. Mayroon tayong emergency hearing. Bukas, isang bahagya, halos hindi mahahalata at mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon. Dumating na ang araw ng paniningil. Sa pangalawang pagkakataon, pumasok si Alon sa parehong korte. Ngunit ngayon, ibang tao na siya. Ang hangin ay hindi na mabigat sa pagkatalo, kundi sa nagbabadyang pagtutuos. Sa kanyang tabi, si Attorney Robles ay kalmado. Ang kanyang briefcase ay puno ng mga sandatang gawa sa katotohanan. Sa kabilang panig, si Mahalina ay naroon pa rin, nakasuot ng damit na nagpapahiwatig ng kalinisan, ngunit may isang bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay na hindi maitatago ng kanyang pekeng kahinahunan. The court recognizes the urgency of this new hearing. Sabi ng hukom, ang kanyang tingin ay matalas at nakapokus kay Attorney Robles. Present your new evidence. Thank you, Your Honor, sagot ng abogado. We would like to call our first witness. Isang pinto sa gilid ng korte ang bumukas. Pumasok ang isang lalaking hindi pamilyar sa silid. Isang matandang payat. Nakasuot ng simpleng kamiseta at pantalon, ang balat ay kulay lupa. At ang mga matay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Ang albularyo. Napatayo ang abogado ni Mahalina. Objection, Your Honor. This is a surprise witness. Overruled, mariing sabi ng hukom. Sit down, counsel. Hahayaan ng korteng ito na marinig ang lahat ng panig. Umupo ang albularyo sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nanunumpa. Maari mo bang sabihin sa korteng ito ang iyong pangalan at kung ano ang iyong trabaho? Tanong ni Attorney Robles. Ako po si Mang Carding. Isa po akong manggagamot sa aming baryo sa Quezon. Mang Carding, mayroon po bang isang babae na lumapit sa inyo mga ilang buwan na ang nakalipas? Isang babaeng taga Maynila na humihingi ng isang espesyal na gamot? Tumingin si Mang Carding sa direksyon ni Mahalina. Opo, siya po, sabi nito. Itinuturo si Mahalina na namumutla na ngayon. Sinabi niya pong may isang masamang sumpa sa kanilang bahay, isang peste na kailangan niyang alisin. Nagbayad po siya ng malaki para sa isang halamang gamot na makapangyarihan daw pong magtaboy nito. At ano ang nangyari nang malaman mo kung sino talaga ang peste na tinutukoy niya? Ipinakita po sa akin ni Mr. Salcedo ang litrato ng isang batang nasa ospital. Sabi ni Mang Carding, ang boses ay nababasag na. Kung alam ko lang po na isang inosenteng bata ang kanyang papainumin, hinding-hindi po ako papayag. Ang testimonya ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan ng korte. Sunod na iprinisinta ni Attorney Robles ang toxicology report na perpektong tumutugma sa uri ng halaman na binanggit ng albularyo. Ang koneksyon ay hindi na maikakaila. Sumunod na tinawag si Diwa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang kawawang kasambahay. Tumayo siya ng may dignidad. Ginanglagman,
Malumanay na tanong ni Attorney Robles. Sa unang pagdinig, pinalabas ng kabilang kampo na kayo ay isang empleyadong may sama ng loob. Ngunit may mas malalim pa pong dahilan ang inyong katapatan kay Tala, hindi po ba? Tumingin si Diwa sa hukom, pagkatapos ay kay Alon. Opo. Maaari niyo po bang sabihin sa korte ang dahilan na iyon? Huminga ng malalim si Diwa. Bago po pumanaw ang unang asawa ni Sir Alon, si Ma'am Clara, ipinangako ko po sa kanya na babantayan ko ang kanyang anak. Napoprotektahan ko si Tala sa lahat ng oras. Ang pag-aalaga ko po kay Tala ay hindi trabaho. Ito po ay isang pangako. Ang mga salita ni Diwa ay puno ng bigat at katapatan at winasak nito ang lahat ng pagdududa sa kanyang kredibilidad. At para sa huling dagok, iprinisinta ni Attorney Robles ang mga dokumento ng pananalapi, ang mga bank statement, ang mga ulat mula sa mga kasino sa Macau, ang mga record ng online gambling, isang bundok ng utang. Your Honor, sabi ni Attorney Robles, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Hindi po ito krimen ng selos o galit. Ito po ay isang krimen ng kasakiman. Si Mrs. Salcedo ay baon sa utang. Ang tanging paraan para makabayad ay ang makuha ang yaman ng kanyang asawa. At ang kaisa-isang hadlang sa planong yon ay ang nag-iisang tagapagmana ni Mr. Salcedo, ang kanyang anak na si Tala. Doon na sumabog si Mahalina. Ang lahat ng pagkukunwari, ang lahat ng pag-arte ay naglaho na parang bula. Mga sinungaling. Sigaw niya, napatayo mula sa kanyang upuan. Itinuturo si Diwa at ang albularyo. Bayaran kayong lahat. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Mahalina, umupo ka. Utos ng kanyang abogado. Ngunit hindi na siya nakikinig. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa purong galit at kabiguan. Kasalanan mo ito, Alon. Palagi na lang si Tala. Palagi na lang ang alaala ni Clara. Kailanman hindi mo ako nakita. Isang palamuti lang. Isang pampalit. Nararapat lang sa batang yon ang nangyari sa kanya dahil palagi siyang hadlang. Ang pag-amin. Ang nakakakilabot na katotohanan mula mismo sa bibig ng demonyo. Pak! Ang malakas na pagpukpok ng martilyo ng hukom ang nagpatahimik sa lahat. Tumingin ang hukom kay Mahalina nang may sukdulang pagkadismaya. Katahimikan! Sigaw ng hukom. Pagkatapos, bumaling siya kay Alon. Mr. Salcedo, binabawi ng korteng ito ang naunang desisyon. Ipinagkakaloob sa inyo ang buo at walang pasubaling kustodiya ng inyong anak. Batay sa mga bagong ebidensya at sa pag-amin mismo ng akusado, inaatasan ko ang mga pulis na arestuhin si Ginang Mahalina Salcedo para sa kasong attempted murder. 2 pulis ang agad na lumapit kay Mahalina na ngayon ay natulala. Hindi makapaniwala sa nangyari. Narinig ang pag-click ng posas sa kanyang mga pulsuhan. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga matay nakapako pa rin kay Alon. Isang tinging puno ng pagkasuklam na habang buhay na tatatak sa isipan ni Alon. Pagkaalis nito, dahan-dahang tumayo si Alon. Tapos na. Naramdaman niya ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Naglakad siya palabas ng korte, hindi pinapansin ang mga tanong ng mga reporter. Paglabas niya sa gusali, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya, mas maliwanag kaysa dati. Huminga siya ng malalim, isang malinis at malayang paghinga. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang malaya na siya, malaya ng maging isang ama. 6 na buwan ang lumipas, ang Villa Esmeralda, kasama ang lahat ng malalamig at masasakit na alaala nito, ay naibenta na. Ang Salcedo Prime Holdings ay meron ng bagong CEO. Para kay Alon, ang mga bagay na yon, ang karangyaan, ang kapangyarihan, ay mga aninong lamang ng isang nakaraang buhay na hindi na niya ninanais balikan. Ang kanilang bagong tahanan ay isang simple ngunit magandang bahay sa tabi ng dagat sa Batangas
Isang lugar kung saan ang pinakamahalagang tunog ay hindi ang pagring ng telepono, kundi ang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Sa isang maliwanag na umaga, abala sina Alon at Tala sa pagpipinta ng pader ng kwarto ng bata. Hindi ito puti o cream, kundi isang masayang kulay ng asul na kalangitan na may mga iginuhit na puting ulap. Si Tala, na ngayon ay malusog na muli, ang kanyang buhok ay humahaba na at ang kislap ay bumalik na sa kanyang mga mata, ay tumatawa habang nadudumihan ng pintura ang dulo ng ilong ng kanyang ama. "Daddy, you look like a clown." Hagik-gik niya. Ngumiti si Alon, isang ngiting totoo at magaan na, ngayon lang muling natutunan ng kanyang mga labi. "And you, my little star, you look like an artist." Pumasok si Diwa sa silid, may dalang isang pitsel ng malamig na juice at isang plato ng sandwiches. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng kasambahay, kundi isang simpleng bestida. Hindi na siya isang empleyado. Isa na siyang lola, isang tita, isang kapamilya. "Tama na muna yan," nakangiting sabi ni Diwa. "Magmeryenda muna kayo bago matuyo ang pintura sa mga mukha ninyo." Umupo silang tatlo sa sahig, sa gitna ng mga lata ng pintura at mga lumang dyaryo, at nagsalo-salo. Isang simpleng eksena, ngunit para kay Alon, ito ang pinakamayamang handaan sa buong mundo. Kinahapunan, habang papalubog na ang araw, magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan. Ang kulay kahel na sinag ng araw ay tila nagpipinta sa kalangitan. "Daddy," tawag ni Tala. "Yes, anak. Namimiss mo ba yung malaking bahay natin?" Tumigil si Alon sa paglalakad at lumuhod para maging kapantay niya ang anak. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. "Hindi, anak. Kahit kailan." Seryoso niyang sabi. Dahil ang isang bahay ay hindi tungkol sa kung gaano ito kalaki. Ito ay tungkol sa kung gaano kalaki ang pagmamahalan sa loob. "At dito," sabi niya, habang ginugulo ng bahagya ang buhok nito, "dito, siksik na siksik tayo sa pagmamahal." Niyakap siya ni Tala ng mahigpit. "Sorry po, Daddy." Bulong nito. Napakunot ang noo ni Alon. "Para saan, anak?" "Kasi po hindi ko po sinabi sa inyo kaagad ang tungkol kay Tita Lina." Isang kirot ang naramdaman ni Alon sa kanyang puso. Ang bigat ng pagkakasala. Hinawakan niya ang mukha ng anak. "Shh! Huwag mong sabihin yan. Walang-wala kang kasalanan. Si Daddy ang may kasalanan dahil hindi ako nakinig. Si Daddy ang dapat mag-sorry. Patawarin mo si Daddy, Tala. Dahil naging abala ako. Dahil hindi kita naprotektahan kaagad. Patawad, anak." Hindi sumagot si Tala. Sa halip, niyakap niya lang ang kanyang ama ng mas mahigpit. At sa yakap na yon, naramdaman ni Alon ang kapatawaran. Ang kapatawaran na ibinigay ng kanyang anak. At sa wakas, ang kapatawaran na nagsisimula na niyang ibigay sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin si Tala, lumabas si Alon sa beranda. Dala ang isang tasa ng kape. Tumunog ang kanyang telepono. Isang text mula kay Attorney Robles. Nahatulahan na siya. Life imprisonment. Tinitigan ni Alon ang mensahe. Walang galit. Walang saya. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Itinaas niya ang kanyang tingin at pinanood ang mga bituin na nagniningning sa madilim na kalangitan. May isang bituin na mas maliwanag kaysa sa iba. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa. Naalala niya ang kanyang pangako. "Natupad na, Clara," bulong niya sa hangin. "Ligtas na ang bituin natin." Tinapos niya ang kanyang kape at bumalik sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Tala. Sa liwanag na nagmumula sa buwan, nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas baba sa bawat paghinga. Isang paghingang mapayapa, isang paghingang malaya. Ito na ang kanyang bagong yaman. Ito na ang kanyang bagong imperyo. At sa pagkakataong ito,
babantayan niya ito ng buong puso habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Alon at ng kanyang tala. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi nasusukat sa kayamanan o karangyaan, kundi sa oras na inilalaan, sa pandinig na bukas, at sa tapang na ipaglaban ang kaligtasan ng anak, kahit pa ang kalaban ay ang anino sa loob ng sarili nating tahanan. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ating pinagsaluhan. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Mahalina at sa bagong buhay ni Alon at Tala? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.